may bago ng pamilya. Hindi na ako nakibalita pa kay Papa. Pakiramdam ko wala na siyang pakialam sa akin. Ni hindi man lang niya ako kinumusta at inalala. Pero ganun pa man, Papa ko pa rin siya. Lumipas ang panahon, nakatungtong ako ng 4th year high school. Naalala ko pa noon, maraming nagkakagusto sa akin. Ultimo teacher, nagkakagusto sa akin. Merong isang teacher noon sa school namin na laging ngumingiti sa akin. Itago natin siya sa pangalang Mr. R. Very common yung apelyido niya. Isang araw noon, kinakailangan kong pumunta sa faculty room para magpapirma ng clearance sa advisor namin noon. Si Mr. R ang bumungad sa akin. At nang bumungad siya sa akin, para bang mugto ang mga mata niya. Kaya tinanong ko siya kung okay lang po ba kayo, sir? Sir, mababawasan yung angking kagwapuhan nyo pag magiging malungkot lang kayo. Natawa siya ng very light sa sinabi kong yun. Sabi niya, wala daw doon yung ibang teachers dahil merong pinagmimitingan. Natapos yung pagpunta ko doon na meron akong inuwing isang box ng donut. Hindi ko alam kung bakit niya talaga ibinaming subject na kung saan may kasama kaming irregular students. Napaisip ako. Inaalala ko yung mga kaklase namin sa subject na yun. Lemuel daw yung pangalan. Parang yung irreglang na students doon, 3 babae at 1 lalaki lang. Lumipas ang oras, malapit na magsimula ang susunod na klase. Nang biglang lumapit sa akin ang isang lalaki. Natanggap mo ba yung binigay ko sa'yo? Sabi niya. Sa isip-isip ko, binigay sa akin? Pagkain si Lemuel. Nang maalala ko yung burger, sumagot ako agad ng, oo, yung burger na may sticky note. Salamat nga pala ha, nakatipid ako. Totoo talaga na nakatipid ako. Alam nyo ba yung baon ko lang sa buong linggo na dapat kong pagkasyahin sa 6 na araw na pumapasok ako ay 400 pesos? Nahihiya rin kasi ako kay Tita Osang na manghingi sa kanya ng pera. Ang laki na ng sakripisyo niya sa akin eh. Kahit na meron siyang anak at asawa, hindi pa rin niya ako pinababayaan. Kinupkop niya pa rin ako. Anyway, mabalik tayo kay Lemuel. Nangiti lang siya sa akin habang sinabi ko yun. Sa sandaling yun, parang ang dami na namin pinag-usapan. Ilang taon na ako, ilang taon na siya, saan siya umuuwi, saan ako umuuwi, at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating na yung professor namin. Hindi naman na kasi bago sa akin yung mga ganun. High school pa lang talaga, lapitin na ako. Ligawin na ako. Naman ko na 3rd year college na siya. Irregular. Nawalan daw kasi siya ng ganang mag-aral, 1 sem sa buhay niya. 2 years ago, nang maghiwalay yung parents niya. Ang mama niya, sumama sa lalaking mahal na nito dati pa. Kaya lang daw naman kasi naikasal yung mga magulang niya ay dahil nabuntis ang mama niya. 17 years old daw noon yung mama niya at 18 years old naman daw yung papa niya. At siya yung resulta. Nung time daw na yun, sobrang nalungkot yung papa niya. Gabi-gabi, umiinom daw ito. Tapos madadatnan na lang daw niya yung papa niya pagising niya ng umaga na nakahundusay sa banyo, minsan sa sala, minsan sa upuan sa kusina dahil sa sobrang kalasingan. Pero buti na lang daw na pagtagumpayan ng papa niya yung malungkot na pangyayaring yun.
At dahil siya bilang anak, nalungkot din siya. Wala na siyang kumpletong pamilya. At ang naging outlet niya daw para maibsan yung lungkot na nararamdaman niya ay yung barkada niya nun. Hindi na daw siya pumapasok sa eskwela nun. Pero ang alam ng tatay niya, pumapasok siya. Pero buti na lang daw, nakabalik pa siya sa tamang katinuan niya. Dahil isang araw daw, napaaway siya sa isang bar sa may QC. Suntukan at napuruhan siya. Dumating daw yung tatay niya sa presinto nun at nadatnan siyang puro pasa sa muka. Sabog ang bibig at maraming sugat sa kamay. Nung magpunta daw sila sa ospital, nag-iiyakan na lang daw sila ng papa niya. At doon daw nila na-realize na hindi nila dapat tinatapon yung buhay nila. Kaya sabi niya sa pagkakataong yun, I wanna make things out. Tayo na. Hindi niya pa na-gets nung una, pero nung inulit ko ulit, tayo na. Tinanong niya ako, anong tayo na? Tayo na as in umuwi na tayo o tayo na as in tayo na girlfriend na kita? Sabi ko oo, girlfriend mo na ako. At grabe, sobrang saya niya ng araw na yun. Niyakap niya ako ng sobrang higpit at hinalikan kung saan-saan sa parte ng mukha ko. Okay naman ang lahat sa amin. Mabait talaga si Limuel. Mapagpasensya, matyaga, marespetong tao. Kaya walang ibang rason para hindi ko siya sagutin. Naipakilala ko na rin siya kay Tita Osang. Wala naman silang ibang masabi kay Limuel kasi napakagalang niya nga. Tuwang-tuwa din sila dahil tuwing pumupunta sa bahay si Limuel, nagdadala to ng pagkain. At masasabi ko rin, may kaya sila Limuel. Tinanong ko nga kung anong trabaho ng papa niya. Ang sabi niya, accountant daw. Pero nagtuturo din daw. Sa isip-isip ko, ang galing. Sana kung may mga magulang pa ako, no? Ganon din sila. O baka ako na lang ang tutupad ng pangarap ko. Fast forward, Sabado, ipapakilala na ako ni Limuel sa papa niya. Lunchtime nun. Hindi ko sinasabing kinakabahan ako pero alam ko sa sarili ko na walang panghimagas. Kaya si Limuel, nagpresenta siya na lumabas at bibili daw siya ng ice cream. Sabi ko samahan ko na siya, pero sabi ni Limuel, makipagkwentuhan muna daw ako sa papa niya. Sumang-ayon na lang ako at kami na lang ang natira sa loob ng bahay. Nasa kusina pa kami noon. Awkward sa una, pero yung papa na niya yung bumasag ng katahimikan. Tinanong niya ako kung anong kurso yung kinuha ko. Pero syempre hindi ko nasasabihin dito. Sinagot ko siya at ang susunod pa ay napakain ako ng biglang matabig ko yung tubig ko. Natapon sa akin. Nabuhusan ako ng tubig na very light. Dali-daling kumuha si Mr. R ng tissue at ipinunas sa palda ko. Tinanong ako ni Mr. R kung gusto ko daw ba magpalit ng damit. Pero sabi ko, hindi na po, ayos na po ako. Buti na lang, hindi ako nakabasag ng baso. Pero syempre, mas mabuti na lang kung hindi ako clumsy. Mamaya pa, inilapit ni Mr. R yung mukha niya sa akin. Akala ko, hahalikan niya ako. Pero yung pala, kukunin niya lang yung isa pang baso na nasa tabi ko. Kukuhaan lang pala niya ako ulit ng tubig. Nandoon ng papa niya. Sinabi sa akin ng papa niya na akyatin ko na lang daw si Limuel sa kwarto niya. Unang beses yun na makaakyat ako sa kwarto niya. 3 pinto ang nakita ko doon. Sa second floor nila.
Sa tingin ko nga, yung isa dun sa kwarto, sa papa niya yun. At in fairness, maayos sila sa gamit nila. Nang pagdating ko, pinakain ko si Lemuel, pinunasan, at pinatulog. Siguro nga kasi nabinat to. Sunod-sunod na araw ba namang nag-basketball? Tas puyat pa. Maya-maya pa nang makatulog na to, bumaba na ako. At ayun, nakita ko yung papa niya, nagme-merienda. Inaya ako ng papa niya magmerienda. Nakita ko palabok. Wow, favorite ko. Nakikain ako. Hanggang sa sobrang bait ni Mr. R sa akin. At nararamdaman ko talaga yung pagiging mature ng relationship namin. Gulong-gulo na ako sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sana matulungan niyo ako. It's time for SPG, as in Super Tagner Secret File. Dahan-dahan lang, kuya. Virgin pa kasi ako. At hindi rin ako pinanganak sa isang yayamaning pamilya. Kaya dumiskarte ako para mabuhay. Lahat na ng klase ng trabaho sinubukan ko. Pero ito, dito, sa pagiging dancer, dito natanggal ang pagiging inosente ko sa mundo. Tandang-tanda ko pa ang mga ganap last year. Isang gabi, nag-perform kami ng mga kapwa ko dancer sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Mga sexy dance ang isinasayaw namin. At ang highlight ng bawat sayaw namin ay ang akitin ang mga guest sa resto bar. Lalo na yung mga lalaki. Kaya ganun ang ginawa ko. Nang akit ako ng isang lalaki, pumili ako ng gwapo na nasa isang table kasama ang mga tropa niya. Itago natin yung lalaki sa pangalang Philmar. Naalala ko yung mismong sayaw namin noon, DJ Rocky. Remix ng kantang Don't Funk With My Heart ng bandang Black Eyed Peas. Habang nasa gitna kami ng pagkendeng, lumapit ako sa table nila Philmar. At sa harap ni Philmar, pinerform ko yung sexy dance moves ko. Aba, sumayaw rin si Philmar at lumaban sa mga dance move ko. Maya-maya pa, napansin ko na sa aming dalawa na nakatingin ang halos lahat ng nasa loob ng resto bar. Kaya nagpasiklaban kami sa pagsayaw. Pagkatapos naming sumayaw, bumalik na ako sa backstage area. Pero hindi nagtagal, tinawag ako ng kasamahan ko. Gusto raw akong makilala noong lalaking kasayaw ko kanina, si Philmar. Kaya ayun, pinuntahan ko at nakipagkilala ako. Medyo nahihiya akong lumapit sa lalaki. Pinaupo niya ako noong makita niya akong nasa table na nila.
At sabi niya, Nice meeting you. Miss, ako nga pala si Felmar. Ikaw, ano ang pangalan mo? sagot ko naman sa kanya. Nice meeting you, sir. Aliana naman po ang name ko. At sumagot siya sa akin. Meron na siya. Felmar na lang. At ang sagot ko naman sa kanya ay, Kuya na lang ho ang itatawag ko sa inyo. Mas matanda naman kayo sa akin. Pagkatapos ay, nagkakwentuhan kami saglit tungkol sa mga sarili namin. Pinagmasdan ko si Felmar habang kausap siya. Hindi ko maitatanggi na ang gwapo-gwapo niya. May malaking muscle, may tattoo, may hikaw, at kalbo. Type ko yung tulad niya, pero hindi ko lang pinahalata. Hanggang sa bigla niya akong tinanong. Aliana, may lakad ka ba mamaya? Sagot ko naman. Wala kuya, bakit po? At sumagot din siya na, Gusto ko pa sanang makasama ka. Kahit mga 3 oras na. Hindi ka kasi maalis sa isip ko. Magaling kang sumayaw. Maganda ka. At mukha ka namang mabait. Baka naman pwede mo akong mapagbigyan. medyo nag-isip muna ako ng isasagot. Hanggang sa nasabi ko sa kanya na, sige kuya, 3 hours lang naman eh. Saan tayo pupunta? Then bigla siyang nagpaalam sa mga kasama niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at nagmamadali kaming umalis ng resto bar. Sinenyasan niya yung gwardya na isasama niya ako at ngumiti lang sa akin ang guard namin sabay kindat. Parang alam niya ang gagawin sa akin ni Felmar. Pagkalabas namin, sumakay ako sa motor niya at umalis kami agad. Tumungo kami sa isang pulang motel. Pumili si Felmar ng kwarto, nagbayad sa front desk, kinuha ang susi at agad kaming pumasok sa kwarto namin. Umupo kami ni Felmar at tinanong niya ako. Aliana, marunong ka bang sumubo? Sagot ko, depende kung ano ang isusubo, kuya. Bakit po? Kinuha niya ang wallet niya at kumuha siya ng malaking pera at iniabot sa akin. Sabi niya pagkatapos ay, Down payment ko yan sa'yo, Aliana. Paligayahan mo ko ngayong gabi. Pag magaling ka, dodoblin ko yan. Nabigla ako sa sinabi ni Felmar. Pero kasi, naalala ko, ang dami kong utang na kailangang bayaran. Kaya hindi na rin ako tumanggi. Nagkunwari akong magaling sa kung anumang ipapagawa niya sa akin. Kung kaya't sumagot ako ng, Kuya, gusto kong lumigaya ka kaya sige. Ano bang mga gagawin ko? Anong ipapasubo mo sa akin?
Binuksan niya ang zipper ng pantalon niya at ipinakita ang ipinasusubo niya sa akin. At ang sabi niya ay, Eto, "Yes, DJ Rocky. Kailangan kong isubo ang kanyang malaking hotdog." Pinagmasdan ko ang hotdog niya at nakita ko ang daming nakatanim na kangkong sa tabi nito. Pero sabi ko, "Sige kuya, isusubo ko yan." At ginawa ko ang gusto niya. In and out na pagsubo. At sa bawat subo ay tila lumalaban ito at pumapalaga. Bawat kagat ko gumaganti siya ng tayo. Pagkatapos ng mga 10 minuto, ay, meron na lang biglang tumalsik na wow! Nalasahan ko pa. Pagkatapos noon ay ibinigay niya sa akin ang ikalawang utos niya. Sabi niya, magaling ka, Aliana. Ngayon, tumuwad ka naman. sagot ko, "Po, kuya? Tutuwad?" Sagot niya, Oo, tutuwad. sa ibabaw ng kama tumuwad ako na parang aso. Kinagat ni Philmar ang hita ko at hinila gamit ang bibig niya ang panty ko. At nang matanggal niya ito, naramdaman ko ang mahaba at matigas niyang hotdog na nag-field trip sa aking biyak na bato sa likuran. Sa bawat field trip niya ay napapasigaw ako ng mabilisan ng isang salpak katumbas ng isang Aaminin kong masakit pero masarap, kaya sabi ko kay Philmar, "Dahan-dahan lang kuya. Virgin pa kasi ako." Pagkatapos niyang makaraos, ay umalis na ang kanyang hotdog sa aking biyak na bato. Humiga kami saglit at nagpahinga. Pero hindi pa pala tapos ang lahat, DJ Rocky. Matapos ang ilang minutong time out, binigay ni Philmar ang ikatlong utos at ang sabi niya, Aliana, higa. Bumuka ka. Humiga ako, bumuka ka, at bumungad sa kanya ang aking finat. Dumura siya sa kanyang dalawang daliri at ginawang nilaga ang finat ko. Tsaka siya dumapa sa harap at tinikman ang bagong luto na nilagang maniko. Dinilaan niyang nilaga pataas pababa pagpasok palabas at naramdaman kong masarap na nagpaikot-ikot ang dila niya, kaya napahiyaw na lang ako ng sobrang lakas na At para sa huling utos, inilapit niya ang matipuno niyang dibdib sa mukha ko at nagsabi siya na, Nakikita mo ba yung mga pasas na yan? Dilaan mo yan habang nagbabakasyon ang ano ko sa ibaba mo. At doon ko na naramdaman ang hotdog na nakikipagbakbakan sa nilagang mani na niluto ko nung gabing yun. Panay rin ang halik at dila ko sa mga tinatawag niyang pasas. Sa bawat pagdila siya ring balik niya ng At sa huling pagkakataon ay nagsanib puwersa ang langit at lupa noong inaalay ni Philmar ang huling sabaw sa aking nilaga. Lahat
mahapdi, pero lahat masarap. May mga nakita akong dugo sa bedsheet at doon ko na-realize na hindi na ako V as a virgin. Sa wakas, hindi na. Pagkatapos noon, nagbihis na kami at iniabot niya sa akin ang napagkasunduan namin. Mukhang nakontento naman siya sa akin. At sa huli, hiningi niya ang number ko at nagkanya-kanya na kami. Makalipas ang 1 taon, tatay na siya ng panganay ko. Oo, DJ Rocky. Nagbunga ang unang beses naming magyugyugan sa pulang motel na yun. Buti na lamang ay hindi ako iniwan. Hindi ako iniwan sa ere nitong lalaking ito. Na ngayon ay mahal na mahal ko na. At mahal na rin ako. At marahil ay may nagtatanong sa akin o magtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ba ang mga nagawa ko noon. At ito ang sagot ko. Hindi. Hindi ako nagsisisi. Dahil pinanindigan ako ni Philmar. Literal na tumindig siya para sa akin. Sana nga ay wag na siyang makahanap ng ibang titindigan pa bukod sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere ng aking kwento. Muli, ako si Aliana. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagner Secret Files. O, isang malakas na sigaw para sa mga taong hindi naman nakukontento at hindi rin siniseryoso. Hindi, minsan talaga may mga ganyang pagkakataon na kaya dahil wala kang seryosong relasyon ay dahil sa maling tao ka napupunta. Diba? Sugal ka lagi ng sugal sa maling tao, hindi ka pa natatrato ng tama, at ang masama dito, mahal, hindi ka natututo. Huy! Mahal! Kasama nyo na po ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. ako ngayong makakasama, makakakwentuhan at pwede na rin makakalambingan o di kaya ako na rin ang boyfriend mo. Oo, ako ang boyfriend mo for 3 hours. Ano for 3 hours ako yun. Ano ba yun? Parang pinaparenta naman tong DJ na to. Hindi, biro lang, mahal. Ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagko-commute. Ikaw ay nakapila o di kaya nagdadrive ngayon sa kahabaan man yan ng EDSA Rojas Boulevard o dyan sa Arten na lagi na lang may traffic. Ano ba yan? Lagi kasi ako dyan dumadaan. Anyway, usapang love pa rin tayo kasi nga 'di ba, ito yung sinasabi natin na minsan sugal ka ng sugal pero dapat alam mo dapat yung tao ay worth it, 'di ba? Kumbaga kung gagastos at mamahalin mo na lang ng lubus-lubusan, doon ka na sa tamang tao to the point na alam mong masusuklian o di kaya mamahalin ka rin pabalik. Kaya dapat alam mong kumilatis ng worth it na tao, okay? Huwag ka mag-alala ngayong gabi, ako bahala dyan kasi sa Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino. Aba, ibibigay ko ang 3 indikasyon na worth it sugalan ang tao. Minsan na akong sumugal sa maling tao, alam ko na to. Oo, kaya isi-share ko sa'yo para hindi ka na matulad kay Kim Chino na lagi na lang niloloko. Anyway, ito na mahal. Una, worth it sugalan ng taong
marunong mag-communicate. Oh, na basic yan, 'di ba? Hindi ka na makikipaghulaan. Imagine mo sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng lalandiin mo, sa dami ng mamahalin mo, doon ka pa sa hindi marunong magsalita. 'Di ba? Kapag may problema, doon ka na sa nagbo-voice out, doon ka na sa makakausap mo, direkta, malinaw at marunong makinig. 'Di ba? Kung gusto mo ng successful relationship, doon ka sa taong magaling mag-communicate, marunong makipag-usap at gusto makipag-usap. Para kapag may problema, madaling solusyonan, hindi yung pakiramdaman. O aminin mo, may mga ganyan, 'di ba? May mga tao ring hindi confrontational to the point na kapag may problema, hindi ka lang papansinin or silent treatment. Naku, napipikon talaga ako. Ano maayos nyo kapag silent treatment lagi? Kapag kayong dalawa magjowa, wala. Mag-iwanan na lang kayo. Karamihan sa mga ganyan, karamihan sa mga relasyon na hindi nag-work out ay dahil hindi na pag-uusapan ng mga kakulangan, problema, pati na rin yung kabit. Diba? Doon ka na sa taong willing ayusin kesa iwan ka. Maraming ganyan yung mga relasyon na kapag nagkakalabuan, imbis na ayusin, gagawa pa lalo ng kasalanan to the point na titikim pa ng iba. Tapos ang sisi dun sa iniwan, dun sa niloko kasi raw hindi siya sapat. Ano ba yan? Ang dami na natin problema sa mundo, lalandi ka na lang, dun ka na sa pwedeng makausap at pwedeng pwedeng makasama mo pang habang buhay. 'Di ba? Dun sa marunong mag-communicate, dun sa radio DJ na napapakinggan mo ngayon, magaling mag-communicate to, kaya jowain mo na. Akalain mo yun. Anyway, mahal. That's it for isa pa lang yan. Hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. Meron pa ako 2 bala dito. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin kasi seloso ako. Oo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Happy, pero kabaliktaran ng pangalan ko ang estado ng buhay ko ngayon. Nagdesisyon po akong sumulat sa inyo dahil baka sakaling kapag naibahagi ko ang bigat ng dinadala ko, mabawasan ang lungkot. Nais ko din po sanang humingi ng payo. May asawa po ako at 2 anak. 16 na taon na din po akong nagtatrabaho sa isang maliit na sangay ng gobyerno dito sa amin. Maliit man ang sweldo, masaya ako sa ginagawa ko. Mahal ko ang trabaho ko. Taong 2020, nalaglag ang batang 7 buwan nang nasa sinapupunan ko at binawian ng buhay. Hindi ako agad nakalabas ng ospital at 1 buwan naka-confine dahil tumaas ang BP, blood sugar at uric acid. Nagkabaon-baon kami sa utang. Para makatulong sa pagbabayad ng utang, pinilit ako ng asawa ko na maghanap ng trabahong may mas malaking sweldo. Kahit labag sa loob ko, nag-file ako ng extended leave at nag-apply. Umutang ako para may pamasahe, para makapagpa-medical at makapag-asikaso ng kung ano-anong requirements. Nag-apply ako sa mga BPO, sa mga opisina, kahit sa pagiging domestic helper sa abroad. Hindi po ako natanggap, kaya bumalik na lang ako sa dati kong trabaho. Nagalit ang asawa ko. Wala daw akong kwenta. Sinasayang ko daw ang pinag-aralan ko sa trabahong bulok. Katunayan, pinipilit na naman niya ako mag-apply ngayon. Natatakot ako, baka kasi hindi na ako payagan ng boss ko na mag-extended leave. Baka pag-resignin na ako ng tuluyan. Takot din naman akong sumubok ulit. May edad na din kasi ako.
Ayoko nang ma-reject ulit, madismaya, at mapahiya. Tambalang kumikinang, ano po ang gagawin ko? Pipiliin ko ba ang trabahong mahal ko kahit maliit ang kita? O lalaban ba ako ulit at mag-a-apply kahit sugatan, pagod at puno ng takot? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Happy. Lungkot naman, Happy. Oo, Kwento happy mo. but sad. Oo. Nakakalungkot. Happy pero hindi happy. Well, lahat naman po tayo. Kami din naman happy pero hindi kami happy. Mhm. Kasi madaming dahilan. Oo. Kumbaga, kung sa madaling salita, hindi lang ikaw ang may problema, happy. Ayan. Just to make you feel better. Mhm. Hindi lang ikaw ang may issue sa pera. Ayan. Hindi lang ikaw ang may issue sa mahal mo ang trabaho mo pero maliit ang sweldo. Marami pong ganyan. O, kaya nga ang tawag dyan, pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Dadaanan lang natin. Correct ka. Ngayon, kung halimbawa, ikaw happy, hindi ka handa to let go of that job. Kasi hindi naman talaga lahat kaya lumabas sa comfort zone. Correct. Yun naman talaga yung katotohanan Oo. dyan. Hindi lahat caring lumabas sa kanilang comfort zone. Yan. Totoo talaga yan. Kahit na yung opportunity minsan mas malaki sa labas, hindi lahat may ganong Correct. may ganong Kasi lakas ng loob eh. O, may sacrifice na kapalit eh. Correct ka, may Oo. trade-off, Oo, 'di ba? like for example, syempre, nakagawian mo na, yung mga kaibigan mo doon, parang pamilya na rin din. Nakasanayan mo Oo, na. mga katsikahan mo doon, tapos isang araw, biglang magdidesisyon ka Correct. na. Tapos May mag-a-adjust, mawawala 'di ba? yung- Oo. Bago na naman. Correct. Makikisama ka ulit, Tama. 'di ba? Yung ganyan, hindi talaga siya madali. Wala naman talagang madaling adjustment. And nagigets natin kung may mga ibang ayaw nila. Dito na lang ako. Oo. At least dito safe ako. So hindi ka namin i-judge. Ang pwede mo na lang talagang gawin na parang sa iyong asawa, pero parang pwede mong sa kanya, i-propose. Maghahanap ako ng pwedeng sideline. Ayan, sa mga pwedeng bargain. Yun yung mga Oo. pwedeng bargain. Sige, alam ko kulang talaga. Kasi yun lang naman ang concern ni Kuya Tama, eh. oo, kulang. Kulang eh. O edi yung kulang, hahanap ako ng ibang sideline. At least yung main na ginagawa ko, ine-enjoy ko. Oo. Kasi mahirap din naman talaga lumipat ka sa mas mataas ang sweldo pero hindi ka masaya. Oo. Madidismaya ka. O kaya Ayan. takot ka. Gets naman din natin Oo. yun. Pero ako, masasabi ko lang sa'yo, Happy, simulan mo siguro muna na i-re-examine mo yung sarili mo. Baka kasi, hindi ko sinasabing ganito, pero baka lang, naghahanap ka nga ng trabaho pero parang hindi ka excited. It's because nga, naka-attach ka pa doon sa dati mong trabaho. Parang ginawa mo lang para masabi ng asawa mo na naghahanap ka talaga. na ginawan mo naman ng paraan. Nakinig Oo. ka naman sa kanya kahit papaano. Oo, kaya kung sinasabi ng examine, kasi magkaiba yon na tiningnan mo, in-examine mo na, oo nga, kailangan namin ng extra kasi hindi talaga kaya. Kulang na siya talaga. So, kailangan ko talaga maghanap ng trabaho. Magkaiba kasi yun na, sige, gagawin ko to, maghanap ako ng trabaho kasi para masatisfy yung asawa mo. Sige, maghahanap ako. Iba yun sige, maghahanap ako ng trabaho kasi kailangan talaga ng Yun. pamilya namin. Oo. Kasi hindi na kami nakakakain ng 3 beses sa isang Tama. araw. Oo, so re-examine yourself muna. Oo. So, So, pag talagang hindi talaga carry yun, second option, hanap ka ng racket. Oo. Kasi alam mo po, lahat po tayo ay nabubuhay sa racket. Kasi Oo. yun totoo ha. Totoo, no? maski po kami na kung halimbawa magbabase lang po kami sa kung ano man yung pinagkakitaan namin Oo. sa kung ano man, 'di ba? Correct. Hindi din talaga sapat. Sa kaartehan ko pa lang, Diego. Sa mga nakapila po sa checkout cart ni Oo, Nicole, hindi pa siya. Hindi kasya. Naka-add to cart pa lang sila, hindi pa po siya na-check out, 'di ba? Sa kaartehan ko at sa Oo. katakawan ng pamilya ko, Jeg, sa totoo lang, alam ko Oo. talagang hindi pwedeng ito lang ang ginagawa ko. Tama. Dapat meron akong mga ibang mga pinagkakabalahan. May extra. May extra. Pero legal yun. po, ha? Di mo sure. Kasi nasa illegal ang pera. Charot! Hala, talaga, Ay, Nicole. di, charot Yala. lang. Eme lang yon. Bali-balita lang naman. Sabi
daw, 'di ba? Hindi, pero dapat tama din naman. Gusto natin na kung magkukuha tayo ng legit na kita na extra, dun sa legit na pagkakaperahan kasi Correct. gusto natin magtagal. Tama. Kasi kadalasan pag easy money, May balik yan may balik eh. Ayaw Oo. din naman natin ng ganon. So doon tayo sa hindi man kalakihan pero legal. Pero extra. Correct. Yun talaga yun. I mean, we cannot stress this enough na kung hindi ka talaga din mag-extra work, hindi din talaga dadating yung extra na income. Katulad ng halimbawa, may mga ibang tao dito na nagbebenta ng kung ano-ano. I mean, pwede naman na lang hindi gawin yun eh. Correct. Pero dahil ginagawa nila, they earn extra hundreds because of it. Oo. So, go! Wala, si Kadyot na lang dito, Oo. pina-example, meron siyang honesty store. Meron. Na nandyan lang, kuha lang kayo, bayad lang kayo, pero may Oo. iba hindi nagbabayad. Oh, magbayad naman kayo. Kasi legal tong transactions dito. ayan. Pero yun, I mean, pwede na namang extra din yun. Extra din yun. So kung may mga pinapabenta sa kanya, Oo. extra din sa kanya Yan, yun. magta-top up lang siya ng magkano Kaunti. lang, pero at least kahit paano may extra. Yes, yun yung sinasabi natin na pag hindi mo ginawa, wala din yung extra. And ang kagandahan ngayon, I mean, madali lang to sabihin lahat, pero alam po namin na hindi po siya madaling gawin. Pero because of the world of social media, hindi mo kailangan na actual na ikaw yung nag-umpisa ng Oo. negosyo. Actually, yan yung pinag-uusapan namin kanina ni Mrs. Yung affiliate na nabanggit Sabi na ko, rin din ni Ren. binanggit ko Oo. din sa iyo yan. At Oo. sinasabi ko talaga sa mga tao yung affiliate na yan. Kasi may nagbanggit uli sa kanya na itry mo kaya yung kaya medyo na din siya na sige nga aaralin ko kung paano. So yung mga ganyang bagay na hindi mo kinakailangan may literal kang kapital na malaki. Oo. At saka May actual mga na mga ways 'di ba, katulad ng dati, kailangan may kapital ka na malaki at may mga actual kang produktong Oo. ibebenta na sa'yo, na ikaw ang nag-invest. Oo. Ngayon hindi na eh. Correct. Makikisabit ka na lang. Oo. Makiki-affiliate ka na lang. Ni wala kang ginawa, ni hindi nga sa'yo nanggaling yung yung Oo. supplies. Tama. Yun yung maganda, 'di ba? Na hindi nga ikaw, hindi nga mo kailangan ng space Oo. para ilagay lahat ng kunyari, tissue, kunyari, na ang dami-daming tissue na kailangan ko ibenta. Hindi, manggagaling doon sa supplier. Tapos yung supplier, yung magsesend. Tama. Diba? Yung bang mga ganyan na diskarte. Correct. I mean, it's always so easy to natatawa yung asawa ko sa akin kasi nag-try ako niyan. Oo. Wala pa akong kita maski piso. Pero, Oho. Jegs, wala naman akong ginagawa eh. Oh, tama. Nandyan lang siya. Kapag ka merong nag-order through my link, Oho. di may extra. Correct. Oo. Pag wala, di wala. Pero hindi din naman ako magkaka-extra kung hindi ko itatry. O wala kang gagawin. Wala kang And kung di mo susubukan. It's a perfect time ngayon lalong-lalo na ilang days na lang, 98 days ba? 99. Pasko na. Oo nga pala, no? 99 Oo, days. 99 days before Oo, Christmas. so itong season na to, yung mga tao medyo maraming extra. Ayan. So dapat medyo advance ka ng mag-isip, ano bang magandang pwedeng True. ibenta Correct. or anong diskarte. At saka, ewan ko okay naman yung aiming high. I mean, pero okay din naman yung sakto lang din. Oo. Pero alam mong madami. Di ba yung Correct. mga Chinese ganun sila? Oo, ayan. Okay lang kahit liit lang, wala piso, problema. Okay lang kahit konti kita, ha? Basta marami. Basta marami. Basta volume. Oo, Di ba? mga volume. Volume. Totoo, yun ang idea nila. Oo. Ano ngayon kung 50 lang ang kinita ko dyan? Correct. Kung 10 naman yan na 50. Tama. Ganon. Yan isa pa sa mga strategy na kahit sabi 50 pesos o Diba, 20 20 pesos? Pero orderan ka naman ng 100 plus Correct. na ganyan. O 100 times 20. Ang laki na yun. Ang laki na rin din kahit yun. nga 5 lang ang nag-order pero 20. Oo. Hindi may 100 ka. I mean, Tama. yung 100 mo ba yan? Makakuha mo ba yan? Mapupulot mo ba yan sa kalsada? Correct. Hindi, di ba? So, gagawan mo ng paraan. Tsaka pag-usapan nyo rin ding mag-asawa. Oo, ano bang strategy na pwede? Kasi mahirap naman yung piliting ka lang niya lagi na Oo. maghanap ka ng
ng bagong trabaho. Hindi din madali yun Oho. Lalo na tagal-tagal mo na dyan. O baka tingnan mo rin din ang perspective ng husband mo. Baka yun nga, nakikita niya na mataas yung pinag-aralan mo. Pwede din naman actually. Tapos dito ka lang nagtatrabaho, nasasayangan siya sa skills mo. Tama. Sa pinag-aaralan mo na True. ba't dyan ka magtsatsaga? Parang Correct. ganun. So ganon, tapos dapat pag nag-usap kayo, hindi yung mainit yung ulo nyo Oo, yun, parehas. yun. Kalmado. Dapat kalma lang yung punto ng pag-uusap ninyo magkaroon ng solusyon. Lagi nga sabi mo, laging may Oo, pagmamahal. Yan. I do this out of love. Yan. I say this because I love you. Yun. Ganon. Oo. Ganon lagi. Doon lang tayo lagi manggagaling sa place of love. Mhm. Na kaya mo to ginagawa dahil mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong pamilya at gusto ninyo na ma-resolve ang mga bagay-bagay. Tama. Oo. You're a team. Correct. Partner kayo dyan eh. Oo, teammates kayo so Hindi pwedeng kailangan. mag-aawa yung magka-partner. At saka siya ba nagganap na din ba siya? Oo. Bakit sa'yo ikaw lagi inuutusan? diba? Ayun, oo. Utos din ang utos. No, Ayan. ikaw din maghanap ka din, diba? Gawa ka din ng paraan. Oo. Para to earn extra. Kaya mas maganda talaga pinag-uusapan. Rot, ha? Hindi namin alam kung anong meron dyan sa loob sa inyo. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tulog ako sa kwarto namin. Habang siya nakikipag-sex sa baba ng kwarto. Nakilala ko siya, 17 pa lang ako. 20 naman siya that time. He added me on Facebook through a mutual friend. Noong una akala ko nasa late 20s na siya kasi mukhang matured yung itsura niya. And by the way, dito ako nakatira sa States. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christine. At ang pangalan ng lalaki sa secret file na ito ay si Carl. Madalas mag-message sa akin si Carl sa Messenger. Hi there. A mutual friend told me so much about you. I'd love to get to know you better. Sabi niya. Hindi ako masyadong nagre-reply kasi nga hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Yung mutual friend namin na si Jane, siya yung nag-convince talaga sa akin na i-accept ko daw si Carl. Kasi mabait naman daw. So, kilala naman niya. At dahil kinumbinsi niya ako, I accepted him. Sa sobrang kulit niya, I briefly chatted with him. Grabe ang sense of humor niya. At ang kumuha ng attention ko talaga ay yung Christian din siya. Yung gabi na nag-usap kami for the very first time, shinare niya sa akin yung faith niya. And 90% nung conversation namin about kay God at kung gaano pa niya gustong mag-grow sa faith niya. I was amazed. Kasi 20 pa lang siya pero yung mindset niya sobrang matured at sobrang deep na. I grew up in a Christian family. So, it's very refreshing to know na may nakilala ako na sobrang passionate kay God at a very young age. Sa ilang buwan na pag-uusap namin, halos araw-araw, nag-decide siyang magkita kami ng personal. 6 hours away yung distance namin sa isa't isa kasi sa ibang state siya nakatira. Dito ako sa New York at siya naman sa Pennsylvania. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot kasi first time kong makikipagkita sa tao na never ko pang nakita sa personal before. So nag-drive siya for 6 hours para lang makapunta at makita ako.
Maraming emosyon yung naramdaman ko noon. Kaba, excitement, kilig, at takot. But I took the risk. Nga pala, si Carl ay Amerikano. Matangkad, gwapo, at palabiro. Nagkita kami noon after ng school ko around 2:30. Hinintay niya ako sa parking lot. At dahil sa sobrang takot ko, nagpasama ako sa friend ko. Niahatid papunta sa kanya. First impression ko, he looks younger in person. At mas gwapo siya sa personal. Gusto ko mag-usap kami sa kung saan maraming tao. Kasi nandun pa rin yung takot ko. Malay ko ba, diba? Baka kung anong gawin sa akin ito. Baka nagbabait-baitan lang to pero may motibo pala. Pero sa pag-uusap namin, hindi ko namamalayan. Nawawala na ang takot at kaba ko. Kumain kami sa isang restaurant malapit sa school ko and then pumunta kami sa mall. Kumain ng ice cream, naglakad-lakad habang nag-uusap. Inamin niya sa akin that day na gusto niya ako at gusto daw niya na maging girlfriend ako. Siyempre, hindi ko muna sinagot kasi ayokong isipin niya na easy to get lang ako, no? I told him na gusto ko pa siyang makilala. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin siya pero ayokong magdepende lang sa nararamdaman ko kasi ilang buwan pa lang naman kaming magkakilala. Sabi niya naman, I understand and I'm willing to wait for you. Nanligaw siya sa akin ng 5 months. Then after nun, sinagot ko na siya. Hanggang sa umabot ng 6 years ang relationship namin. Sa loob ng 6 na taon, naging best friend namin ang isa't isa. Naging LDR kami for 2 years, then nag-move in siya dito malapit sa akin after 2 years. My family loved him. Tinuring siya ng parents ko na parang anak na rin. Nung nag-move siya dito sa New York, sa bahay muna siya namin tumira habang naghahanap siya ng mapapasukan. After 6 months at may ipon na siya, kumuha na siya ng sarili niyang apartment. Mga 20 minutes away lang from my house. At dahil doon, mas naging strong yung relationship namin. At mas naging madaling ayusin yung mga issue namin kasi mas malapit na kami sa isa't isa. Unlike nung LDR kami, sobrang hirap magkaintindihan kasi nga malayo kami sa isa't isa. Hindi naging madali yung relationship namin. Maraming pagsubok ang humatak sa amin. Katulad nung first year pa lang kami. Nahuli ko na siyang nakipag-usap sa ex niya sa phone. He apologized and I let it go. He shared with me about his past relationships. Ganon din ako. Siya, naka-2 ex-girlfriend siya. Tapos sabi niya pa sa akin, 15 pa lang siya, may naging girlfriend siya na Pinay, na taga Cebu. Pero online lang sila nag-uusap. Tapos, natapos yung relationship nila nang hindi sila nagkita. Kaya pala nung nakilala ko si Carl, nagyayabang siya sa mga alam niya na Tagalog words kasi may naging girlfriend pala siya na Pinay. Pero ako, deadma lang naman kasi sa akin wala na yun at tapos na. Naging mabuting friend, boyfriend sa akin si Carl. Inalagaan niya ako. At ramdam na ramdam ko ang sobrang pagmamahal niya sa akin. Sa kanya umikot yung mundo ko. At sobra-sobra ko siyang minahal. Siya kasi yung first serious relationship ko. At bata pa kasi rin ako. Sobrang saya namin. At yung mga families namin, laging nagtatalong kung kailan daw ba kami magpapakasal.
Pero sabi namin, gusto pa naming mag-ipon at gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. And then yun, magpapakasal na at bubuo ng sarili naming pamilya. Nung 5 years na kami nun ni Carl, niyaya niya ako magpakasal. Kasi gusto daw niyang pumasok sa army. Yung government nagpo-provide ng house kung nasa army na siya. At ang pwede lang tumira kasama niya ay yung asawa niya. Kaya gusto na niyang magpakasal. At mag-move ako sa kung saan man siya. That time, may work ako. Tapos, tinatapos ko yung degree ko dito sa New York. Minamadali niya ako magpakasal kasi nga, mag-start na daw yung training niya. Umabot sa point na pinapipili niya ako. Kung siya ba o yung pangarap ko. Kasi kahit ano daw yung mangyari, hindi na magbabago pa yung isip niya. Actually, sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Kasi feeling ko parang wala lang ako sa kanya. Kahit na maghiwalay kami, wala lang. Kasi buo ang loob niya sa gagawin niya. Ako, ayokong magdesisyon ng ganun-ganun na lang. Sinabi niya sa akin kung anong linya ng trabaho ang papasukin niya sa army. At sabi niya sa akin, palagi siyang mawawala. May mga time na hindi niya pwedeng sabihin sa akin kung saan siya o kung ano yung ginagawa niya. May mga oras din daw na ilang buwan siyang mawawalan ng communication sa akin. Dahil doon natakot ako. Parang gusto ko nang sumuko kasi paano na lang kung may pamilya na kami? Tapos wala siya kapag kailangan namin siya? Saan ko siya hahanapin? Paano ko malalaman na buhay pa pala siya? Yun yung mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa isip ko. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko yung mga concern ko sa kanya. At sabi niya, yun lang daw yung gusto niyang gawin. Ayoko siyang pigilan sa mga pangarap niya sa buhay kasi mahal ko siya eh. Willing ako mag-sacrifice ng sarili kong happiness and comfort para lang makamit niya yung pangarap niya. Kaya ang nangyari, napagkasunduan namin na tatapusin ko muna yung pag-aaral ko habang busy naman siya sa training and then magpapakasal kami. Hindi nawala yung takot ko pero I wanna be positive. At naniniwala kami na hindi kami pababayaan ng Diyos. Buo yung tiwala ko kay Carl at alam ko sa puso ko na ako lang yung mahal niya. June 2016. Nagplano ang family ko na uuwi sa Pinas. December at doon magpapasko. Since almost 15 years na rin kaming hindi nakakauwi. Feeling ko it was the time for me na ipakilala si Carl sa buong family ko. I talked to Carl at sinabi niya sa akin na gusto niya daw sumama. Siyempre excited ako. So June pa lang, bumili na kami ng plane tickets. Planado na yung mga lugar na pupuntahan namin. And traveling is one of the fun things we both enjoy doing together. Kaya naman sobrang excited naming dalawa. Kasi ito yung first international trip naming dalawa. December 2016. This is it. This is the day we've been waiting for. Nauna yung family ko. And then sumunod naman kami ni Carl the next day. Nung magkasama kami ni Carl, I realized, ang mahal na mahal ko pala siya. Kahit ano man yung pinagdaraanan namin, nakakaya naming dalawa. And that's the kind of person I want to be with. Someone who will never give up on me. Nakarating na kami sa Pinas at sobrang nagustuhan siya ng family ko. Same hotel yung pinagstayan namin ng family ko. But separate yung room namin ni Carl.
Nauna yung family ko na bumalik ng US. And then, flight naman namin ni Carl the next day. Yung last night namin, bumaba kaming dalawa sa lobby ng hotel para ipaprint yung boarding pass namin. Medyo slow yung internet noon. So sinabi ni Carl sa akin na mauna na daw ako sa taas. Kasi siya na lang daw yung maghihintay ng boarding pass na maiprint. So umakyat na ako. At habang hinihintay ko siya, nasa phone ako. Kausap ko yung family ko sa probinsya. Sobrang lungkot ko noon. Kasi hindi pa nga kami nakakaalis. Sobrang miss ko na sila uli. Then makalipas ang halos 1 oras, bumalik si Carl sa kwarto namin. What took you so long? Tanong ko sa kanya. The internet was so slow, so I had to wait. Sagot naman niya. So ako naman, hinayaan ko na lang. And then pumasok siya sa banyo para maligo. Habang ako naman nasa phone pa rin, kausap yung family ko. Nung nakatulog na kami around midnight, yung phone namin sa room nag-ring. Yung front desk staff tumatawag. Hello ma'am, si Miss Danica from room 120. Hinahanap po si Mr. Carl Jonas. Sabi sa akin ng staff. So sinabi ko sa staff na i-transfer yung call sa room ng babae na yon para malaman ko kung sino ba talaga yon. So the staff transferred the phone call, pero binabaan lang ako. Pagkatapos nun, binaba ko yung phone and then ginising ko si Carl. Do you know any Danica? I asked him. No, why? Who called? Sagot naman niya. So sinabi ko sa kanya na yung front desk tumawag at hinahanap siya ni Danica. Sobrang kaba ko noon kasi lang ba siya? Okay naman daw. Ilang araw ang nakalipas at ganun pa rin siya. Parang wala sa mood at walang gana. January 15, 2016. Birthday ng mama ko. Nag-family dinner kami kasama si Carl. Okay naman lahat until after dinner. Nasa sasakyan kami, nag-usap kami. Bigla ba naman niya akong tinanong kung mahal ko pa ba daw siya? Kasi matagal daw siyang mawawala dahil sa training niya. At hindi daw siya sure kung kakayanin niya. What the hell? Sabi ko na lang sa isip ko. Sobrang gulat ko kasi akala ko okay naman ang lahat, tapos yun after 6 freaking years, hindi niya kaya. Tapos ang mga susunod na kataga na lumabas sa bibig niya yung dumurog sa akin. I think I fell out of love. Yun yung gabi na pumayag ako maghiwalay kami. Ayoko ding ilaban yung bagay na alam kong matatalo lang naman ako sa huli. Hindi yun yung huling time na nag-usap kami. March 2016, kinontak ko siya. Tinanong ko siya kung gusto niya pa bang bigyan ng chance yung relationship namin. I begged. Sabi niya oo, pero maraming conditions. Sabi ko na lang, never mind. Pero yung puso ko durog na. I gathered all the courage I could get for the last time para ilaban pa yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi ayokong magsisi ng kahit na ano. Nung kinakausap ko siya, parang baliwala na lang ako sa kanya. After that conversation, I decided that I needed to move on no matter what. At hindi ko na siya kukulitin pa. Hindi naging madali sa akin nakalimutan ang lahat. Sobra akong nasaktan.
Lahat ginawa ko para makalimot. Maglasing gabi-gabi, clubbing party, lahat yun ginawa ko. I decided to focus more on myself this time. Nag-hangout ako with my friends, family, and most importantly, I fixed my relationship with God. Hanggang sa unti-unti, nagiging buo na ako ulit. Then 6 months later, since our breakup, I realized okay na pala ako. Naakala ko hindi ko kaya, na parang akala ko mamamatay ako kasi sobrang sakit. And here I am, becoming whole again. Siguro yung isang bagay na nakatulong sa akin para makamove on was the willingness to forgive him for hurting me. At kapatawaran na rin sa sarili ko. Naging malaya ako sa sakit. And I believe God had a reason for all of it. June 2016, I received a text message from Carl. Ang sabi, I know it's been months since we've talked, but I want to know if you're still interested in starting over again. I've realized these past few months how much I love you, and I'm asking for a second chance. And doon ko na-realize na naka-move on na ako kasi ayoko na eh. Ayoko na makipagbalikan or bigyan pa siya ng second chance kasi I realize nga na if you truly love someone or if someone truly loved you, they would never ever leave you. And that's when you know they are worthy of your love. Hindi yung kung kailan wala ka na at masaya ka na, dun niya marirealize na mahal ka pala niya. I don't need that kind of man. I told him ayoko na. Pero nakikiusap siya sa akin kahit friends lang daw. Ewan ko ba, pero parang naawa ako. After all, naging best friend ko si Carl. At nag-care pa rin ako sa kanya, pero hanggang doon na lang yun. I agreed to be friends with him again and made it clear na yun lang yung maibibigay ko. Nung nasa army na siya, yun yung isa sa malaking rason bakit sobrang takot ako na mawala siya sa akin. Nagawa niya yung pangarap niya, natupad niya. Without me in his life. I'm happy for him. At this point, I would pray for him na sana safe siya palagi. And he will survive all his training. Pero lagi niya ako kinukulit, bigyan ko pa siya ng chance. Napapaisip ako. Maraming what if sa mind ko. What if bigyan ko ulit siya ng chance? Tapos bigla niya naman akong iwan. What if hindi mag-work? What if masaktan lang ako ulit? Ayoko magpakatanga. Yung akala ko na 100% moved on na ako. May konting part sa self ko na baka lang mag-work this time. Ayoko mag-decide agad-agad. A bigger part of me felt confused. Parang hindi peaceful yung heart ko every time na iisipin ko na bigyan ko ulit siya ng chance. Hindi ako nag-decide agad-agad. So, in-explain ko yung nararamdaman ko sa kanya. July 2016, I received a Facebook message from a familiar name. Tina. Remember when I mentioned earlier na may naging girlfriend na Pinay si Carl? Yung online lang, yung hindi sila nagkita. Si Tina. Tina is married at merong anak. She's 10 years older than Carl. At dito nasagot lahat ng katanungan ko sa sarili ko. Tina told me na wag nang balikan si Carl kasi niloloko niya lang ako. She told me na nagkita sila ni Carl sa Manila, sa hotel na kung saan kami naka-check-in. She also shared with me na since November 2015, nag-uusap na sila. And not only that, she also attached a picture of both of them sa message niya.
A picture they took sa hotel room niya. Nanlambot yung tuhod ko. Ayoko maniwala. Parang hindi totoo lahat ng sinasabi niya. Ayokong isipin na niloko ako. Bakit? Paano? Kailan pa? After Tina reached me, I stopped all the communication with Carl. Para akong tanga. Bakit? Wala man lang akong kahit konti na sense na niloloko lang pala ako. So 1 month na akong hindi nagre-reply sa texts at calls ni Carl. And then August 27, 2016, I received an email from Carl. Ano nga ba ang nasa email ni Christine na sinend ni Carl? Eto, babasahin ko. Christine, please read the entire email. I know that Tina has contacted you. Honestly, I don't know what all she told you. But I want to tell you in complete honesty, she wants to sabotage you and I. Because she is jealous that I want you back. That's why she has been acting the way she is acting. With that being said, this is an open letter to you with complete honesty. Nothing is being held back. If you hate me forever, then I understand. If you will forgive me and find it in your heart to try and love me again, that would be truly amazing. Because the fact is, I do love you, and over these past 5 months, it became more and more apparent that I want to be with you and have a life with you. Getting to the truth about everything, I don't truly recall when Tina and I started talking again. I really don't. But I reached out to her last year. I told her it was only to talk and I wanted nothing from it. It didn't happen immediately, but after a while, we gradually started talking some. Convos about her life and my life, work, etc., nothing more. So we talked over a time span and got sort of close as friends again. Occasionally praying for one another, and I would tell her about the struggle that you and I would face. So as time went on, we got even closer, and I guess a lot of the feelings I had for her back in the day started coming back. Truly, it was more nostalgia instead of real feelings. Realizing this after the fact. Long story short, I told her I was going to the Philippines, and she was super upset that I wasn't going to visit her. Even though she knew I was going to be with you. And honestly, I was really curious and had a feeling that I'd like to actually meet her, since we've known each other for more than 10 years. When we got to Manila, I texted her and told her we were about to leave and I was going back to the States. I wasn't going to contact her, but stupid me was feeling left out and felt neglected for that entire month we were there. So I called her and told her we were in Manila, while you were talking to your family on the phone and I was in the bathroom. So she got a plane ticket and visited while you and I were there. This was your family left. She got a room at the hotel we were in. She is the one who called the room. She was Danica. Once you fell asleep, I got dressed and went down to meet her. I went to her room and we talked for a while. Then I asked her for a kiss. So she kissed me. We kissed again. And we had sex. After that, I felt like the most dirty person in the entire world. That is why I didn't act the same after that. That's also why I could never look you in the eyes. I couldn't believe what I did. I'm an idiot. I fucked up the best thing in my life. To answer your question, the one you always ask and couldn't get an answer from me, I'm going to answer it now.
What am I most afraid of? And the answer is losing you. The love of my life. That's my fear in life. I'm not asking you to take me back. And I know this isn't going to be a fast healing process. And I know I seriously fuck up super fucking bad. If you never speak a word to me again, ever again, I understand. Also, that's the main reason, aside from the army, that I wanted us to separate. I was too much of a punk, to tell you the truth. But Christine, I can't lie to you anymore. I pray that you will forgive me. I pray that God will give me the pain you are facing because I'm the one who caused it. I love you. And I'm regretfully sorry for all the wrong I did to you. I pray if it's God's will, you will be my future. I do love you, Christine. And I mean it. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi ko kayong napapakinggan sa radyo. Hanggang nag-decide ako sa inyo na ibahagi ang storya ko. Pero bago ako mahusgahan ng mga makikinig sa inyo, sana pakinggan at maunawaan muna nila ang pinanggagalingan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yumi. At ito, ang aking secret file. Taong 2015, nang makilala ko ang boyfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lawrence. Nagkakilala kami ni Lawrence sa isang website kung saan pwede mong itago ang pagkakakilanlan ng pagkatao mo. Isang gabi dahil hindi ako makatulog, naisipan kong buksan ang account ko sa site na ito para sana'y mag-scroll lang. Randomly, nag-chat sa akin si Lawrence. And normally, hindi ako nagre-reply sa mga nagme-message sa akin doon. Kasi tamad akong mag-reply. Pero dahil bored ako that time, inisa-isa ko ang inbox ko. Tamang-tama, may mga natanggap akong mensahe. At isa na ron si Lawrence. Siya ang unang-una kong nakita. Kaya nag-reply ako sa kanya. Nagkausap kami ni Lawrence hanggang 3 a.m. Na-open niya rin sa akin ang tungkol sa personal niyang buhay. May 2 pala siyang anak at hiwalay ng partner niya. Dahil nagluloko raw ito at sumama sa ibang lalaki. DJ Rocky at DJ Jello, nalungkot ako sa mga chat niya sa akin. Dahil ramdam ko yung lungkot ng iniiwan. Parehas sila ng kwento ng papa ko. Iniwan din kasi si papa ng mama ko. Sumama rin sa ibang lalaki. Simula noon, lagi na kaming nagkakausap ni Lawrence sa site na iyon. At inaabot kami ng madaling araw magkausap. Hanggang sa isang beses, nagyaya si Lawrence na magkita kami. Pumayag naman ako. Fast forward, nagkita kami ni Lawrence sa isang mall. Noong magkita kami, hindi ko na-realize
nakakilala ko pala siya dati. Wala kasi talaga kaming pagkakakilanlan habang magkausap kami online. Dahil deactivated ang account niya para iwasan niya ang ex-partner niya. At noong nagkita na nga kami, narealize ko na kapitbahay ko lang pala siya. Ang akala ko noon, by accident lang, na naroon ang kapitbahay ko sa mall. Na siyang napag-usapan namin ni Lawrence. Nag-smile pa nga ako sa kanya, kaya nilagpasan niya lang ako. Nung inopen ko yung site para sabihin kay Lawrence na nasa mall na ako, nagulat ako dahil noong sinabi niya kung ano ang suot niyang damit, tugmang-tugma sa suot ng kapitbahay ko. Nakadadaan pa lang. Nag-chat si Lawrence sa akin na naroon na daw siya. Nag-isip tuloy ako. Hindi muna ako nag-reply kay Lawrence. Sinundan ko ang kapitbahay ko. Nag-obserba ako sa kanya mula sa malayo. Nako, grabe ang kaba ko. Nakikita ko kasi yung kapitbahay ko na medyo nanginginis at patingin-tingin sa cellphone niya. Hanggang sa nag-decide na akong lapitan ang kapitbahay ko at tawagin siyang Lawrence. Nagulat ang kapitbahay ko nung magkausap na kami. Surprise! DJ Rocky at DJ Jello, nagkahiyaan muna kami sa umpisa, pero nag-usap din kami. At doon ko nga nalaman na ang account niya pala sa site na iyon ay hindi kanya. Sa kaibigan niya pala ito. Binigay ito sa kanya ng kaibigan niya para makalimot siya sa ex-partner niya. Tuwing kausap niya ako, tuwing madaling araw, nandoon pala siya lagi sa bahay ng kaibigan niya. Nagiinuman daw sila. Natapos ang araw na yun na pareho kaming masaya. Kumain kami sa isang sikat na kainan at sabay kaming umuwi. Simula noon, lagi niya na akong niyayaya tuwing mag-iinuman sila. Minsan sumasama ako kapag hindi ako busy. Hanggang sa nakilala ko rin ang mga kaibigan at kapatid niya. 5 pala silang magkakapatid, puro lalaki. Doon ko lang din nalaman nung inimbitahan niya ako sa bahay nila dahil birthday ng bunso niyang kapatid. So fast forward and ligaw sa akin si Lawrence. Agad ko naman siyang sinagot. Naging kami DJ Rocky at DJ Jello. Masaya kami pareho. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya. Naging masaya kami sa loob ng 7 buwan. Lagi akong nasa bahay nila. Lagi rin kaming lumalabas kapag hindi kami busy sa trabaho. Pero sabi nga nila, kapag sobrang saya, may susunod ding kalungkutan. Bigla na lang nanlamig sa akin si Lawrence na para bang iniiwasan niya ako. Hanggang sa nalaman ko na nakikipagkita pala siya sa dati niyang partner. DJ Rocky at DJ Jello, ewan, pero sobrang sakit. Kasi nalaman ko na inaayos na pala nila ng ex-partner niya ang relasyon nila. Alang-alang sa 2 nilang anak. Kanino ko ito nalaman lahat? Kay Clyde. Si Clyde ay isa sa mga kapatid ni Lawrence. Dati ko nang nakakausap si Clyde. Lagi siyang nasa tapat ng bahay nila. Masayahin siyang tao. May asawa at isang anak. Sobrang bait pa nito. Si Clyde ang nagbabalita sa akin tungkol kay Lawrence dahil hindi kami nagkikita nito. Gabi na rin kasi ako nakakauwi. At si Lawrence naman, busy sa ex-partner niya at sa mga anak nila. Then isang beses, galing akong work noon. Napadaan ako doon banda kina Clyde at sa mga kaibigan niya. Nagiinuman sa tapat ng bahay nila. Tinawag ako ni Clyde. Shot daw muna kami kasama ng mga kaibigan niya. Dahil sa pagod ko at kalungkutan, sabayan pa ng maraming tumatakbo sa isip ko.
Sinabi ko kay Clyde na magbibihis lang ako at babalik din sa kanila. Nag-half bath ako at nagbihis para bumalik sa inuman. Pagdating ko, napansin kong tahimik ang loob ng bahay nila Clyde. Walang tao. Hanggang sa nagsalita si Clyde, sabi niya, "Walang tao dyan. Ako lang mag-isa. Nagbakasyon sila sa Tagaytay. Si Lawrence naman, hindi na umuwi rito sa bahay. Minsan na lang." Nalungkot ako sa sinabi niya. Sa totoo lang. Fast forward, inabot na kami nila Clyde ng madaling araw. Hanggang sa nagsiuwian na nga ang mga kainuman namin. Kami na lang ni Clyde ang natira sa inuman. Umiyak ako sa kanya dahil sa sobrang lungkot ko. Sa kanya ko lahat inilabas ang sama ng loob ko sa nangyari sa amin ni Lawrence. Yung bang parang nag-ghost ako. Ginawa lang akong panakip-butas sa ex-partner niya. At sa sobrang hilo ko, dala ng alak at sa pag-iyak ko, nasuka ako. Nasukahan ko si Clyde. Pati na ang damit ko. Hanggang sa inakay ako ni Clyde papasok sa bahay nila. At hindi ko inakala ang mga sumunod na nangyari. Noong ipinasok na ako ni Clyde sa bahay nila. Iniwan ako ni Clyde sa sofa nila. Naligo siya at inabutan niya naman ako ng extrang t-shirt. Nang sa gayon ay makapagbihis ako. At dahil minsan na ako nakapasok sa bahay nila nung kami pa ni Lawrence, kabisado ko ang bahay nila. Pumunta ako sa banyo at naglinis ng katawan ko. Matapos kong may masmasan, sinabi ko kay Clyde na uuwi na ako. Kaya lang pinigilan niya ako. Baka raw hindi ko pa kaya. Sabi ko, kaya ko naman. Mapilit itong si Clyde. Kaya umupo ako sa sofa para makapagpahinga na lang. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat na lang ako sa sumunod na ginawa ni Clyde. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsorry siya sa akin. Dahil sa ginawa ng kapatid niya, niyakap niya ako. At sa pagyakap niya sa akin, naalala ko si Lawrence sa kanya. Kaya humagulgol ako ng iyak. Sa pagkakaiyak ko, nagulat na lang ako nang hinalikan ako ni Clyde sa labi ko. Napapikit na lang ako. Hanggang sa may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. May nangyari sa amin. Sa amin ng kapatid ng boyfriend ko. Natulog ako sa tabi ng kapatid ng boyfriend ko. Alam kong mali ang nangyari. Kaya kinaumagahan, umuwi agad ako ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Siguro dala-dala na rin ang kalasingan at halo-halong lungkot. Kaya nangyari yun. Fast forward, lumipas ang 1 linggo. Nahihiya ako kay Clyde. At nandun din ang takot dahil may asawa siya. Isa pa, kapatid siya ni Lawrence. Hindi mawala si Clyde sa isipan ko. Na para bang nakalimutan ko si Lawrence bilang boyfriend ko. Siguro dahil magkahawig sila. Iba ang nararamdaman ko kay Clyde. Na para bang yung pagmamahal ko para kay Lawrence natuon kay Clyde. Hanggang sa nagkausap kami ni Clyde
na parang wala lang nangyari sa aming dalawa. Aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, ang gaan-gaan pa rin ng loob ko kay Clyde. Nagkwentuhan lang kami habang nakaupo sa tapat ng bahay namin. Minsan pa nga, inaabot na kami ng gabi sa pagkukwentuhan lang. DJ Rocky at DJ Jello, dumating sa puntong inamin ko kay Clyde ang nararamdaman ko para sa kanya. At ganun din siya sa akin. At dumating din sa punto na sinabi niya sa akin iiwan niya ang asawa niya para sa akin. Nakonsensya ako sa takbo ng isip niya. Kaya ang ginawa ko, inilayo ko ang sarili ko kay Clyde. Dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Umalis ako sa lugar na yon. Nagpakalayo-layo. Nagpaalam ako sa mama ko na pupunta muna ako kay Papa at doon muna maninirahan. Hindi na rin ako nagpaalam kay Clyde. Umalis na lang ako ng biglaan. Hindi niya yun alam. Maging kay Lawrence, hindi ko na rin ipinaalam sa kanya ang pag-alis ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ang alam ang side niya. Kung bakit hindi na siya nagparamdam sa akin. Siguro, kapag nalaman ko na kung bakit, susulat ako uli sa inyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. DJ Rocky at DJ Jello, maraming salamat. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file.